pong alas 4:58 ng umaga. Good morning, Angel. Good morning, June! Live na live tayo ngayon sa Ositas Castle Hotel and Restaurant. Dito po yan sa Tagaytay Farm Hills, Silang, Malamig-lamig, Cavite. ah. Pag lumabas ka, Malamig-lamig. malakas ang hangin. Oo, I wonder ano ang temperature natin. Good, mga nasa 19 yan. Mamaya malalaman natin, ma-explore natin tong bahay na to, di ba? Pero Parang hassle talaga. castle na castle. Old castle. Bakit ka na ba doon? Maramang Hindi, acrophobia? hindi, wala naman. Civil data, may acrophobia. Magandang umaga po. Araw na po ng Biyernes at 3 ng Pebrero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jules Riao. Ako naman si Angela Lagunzad. Narito na po ang mga humahataw na balita. National Bureau of Investigation, inalisan na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ng karapatan na maglunsad ng anti-illegal drugs operations. Re-investigation sa kaso ng pagdukot at pagpatay kay G.I.C. Ju sisimulan na ng Department of Justice ngayong araw. Operasyon ng 23 malalaking minahan sa bansa, pinatitigil ng DNR dahil sa paglabag sa environmental laws. 5 iba pa, pinasuspinde naman. Mga guro sa National Capital Region magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw dahil sa pag-aalis ng ilang benepisyo ng mga ito sa ilalim ng Special Education Fund. Defending champion AFP Cavaliers, kailangang talunin ng 2 beses ang Malacanang Kamao upang makapasok sa semifinals ng UNTV Cup Season 5. At PNP Training Service nagsagawa ng 2 araw na enhancement seminar sa Morong Bataan, katuwang ang UNTV. Una po sa ating mga balita, ipinasasara ng Department of Environment and Natural Resources ang operasyon ng mahigit sa 20 mining firms sa bansa dahil sa paglabag sa batas ukol sa pangangalaga sa kalikasan. Narito ang hataw na balita ni Leslie Long Bowen. Kalbo at mga wasak na bundok ang nasaksihan mismo ni DENR Secretary Gina Lopez sa isinagawa nitong aerial survey sa mga minahan sa bansa. Ito ang nagtulak sa kalihim upang tuluyan ng isara ang operasyon ng 23 sa 41 metal mines sa bansa dahil sa idinulot nitong malaking pinsala sa kalikasan at pamayanan. 4 sa mga ito ay mga minahan sa Zambales, 1 sa Benguet at Bulacan, 3 sa Homonhon Island sa Samar, 7 sa Dinagat Island at 7 rin sa Surigao del Norte. Sinuspindi rin ang kagawaran ng operasyon ng 6 na minahan. 1 ang hindi muna dinesisyonan, habang 13 naman ang pumasa sa operasyon ng pagmimina. Ayon kay Secretary Lopez, 15 sa mga ipinasasarang minahan ay nag-ooperate sa watershed. The decision on the watersheds is non-negotiable. You cannot and you must not and you should not have any mining which endangers the water supply of the Filipinos. Noong nakaraang taon ay nakuhanan na ng UNTV drone ang pinsalang idinulot ng mga minahan sa Zambales. At kaparehong senaryo rin ang bumungad sa auditing ng DENR. Polluted ang hangin, polluted ang dagat, polluted ang ilog hanggang dagat. Ang mga sakahan sinasira. Sa kabila ng pagkasira ng kalikasan ay hindi naman kumita ang gobyerno at mga apektadong komunidad dahil 82% ng income ay napupunta sa mining companies. Ang aksyong ito aniya sa mga minahan ay makapagsasalba pa sa mga magagandang lugar gaya na lamang ng bonsai area sa Dinagat Island. Plano ngayon ng DENR na magsagawa ng rehabilitasyon sa mga lugar na nasira ng pagmimina. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagpahayag ng pagsuporta si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kampanya ng Department of Environment and Natural Resources o DENR kontra sa mapaminsalang mining activities sa bansa. Ayon sa Pangulo, kahit minsan ay hindi niya sinabihan sa Secretary Gina Lopez na magdahan-dahan sa mga hakbang nito kontra sa mga irresponsableng mining companies. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag sa convention ng Philippine Association of Water Districts sa Davao City kagabi. Sa iba pang balita, tinanggal na sa pwesto ang 4 na matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si G.I.C. Ju.
Ang mga ito ay sina Attorney Jose Jojo Yap, Deputy Director for Investigative Services na itinalaga ngayon bilang OIC ng Information and Communications Technology Division. Si Attorney Rick Diaz, ang Regional Director ng NBI National Capital Region na pinabilik sa kanyang mother unit sa Regional Operations Service. Si Attorney Darwin Lising, Supervising Agent ng NBI NCR na inilipat naman sa Bicol. At si Attorney Ruel Bolivar, ang head ng NBI Task Force Against Illegal Drugs na nare-assign sa Office of the Director. Pinalitan si Yap ni Deputy Director Vicente de Guzman III, habang ipinalit naman kay Bolivar si Attorney Jonathan Galicia. Itinalaga naman OIC ng Intelligence Service si Attorney Sixto Burgos. Ipinatupad ang reshuffle kasunod ng alegasyon ni Police Superintendent Rafael Dumlao na sangkot din sa pagdukot at pagpatay kay G ang ilang tauhan ng NBI. Samantala, inalis na rin sa pwesto ang 19 na miyembro ng Intelligence Unit ng Angeles City Police Office kaugnay naman ng robbery extortion case sa 3 Korean nationals. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Ipinagutos ni Central Luzon Regional Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino na alisin sa pwesto ang 19 na miyembro ng Intelligence Unit ng Angeles City Police Office. Sinasabing kasabwat ang mga ito ng 7 pulis na kinasuhan kaugnay ng robbery at extortion sa 3 Korean national noong Disyembre 2016. I also relieved all the personnel in the intelligence unit. There are about 19 personnel assigned on the intelligence unit of Angeles City Police Office. Sa 19, 2 ang opisyal ng intelligence unit habang 17 naman ang non-commissioned police officer. Lumabas rin sa investigasyon ng Regional Police na hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa katiwalian ang mga nasabing pulis. There was an incident last October 24, 2016 that involves these 7 police personnel. And then again on December 1 and again on December 24. So that is the 4th, December 30, kung saan nabulgar yung kanilang katiwalian. Ayon pa kay Superintendent Aquino, mismong ang mga akusadong pulis na ang nagtuturo sa mga kasabwat nilang pulis. So may mga reports, yung iba nagsasalita na ginawa nila ito ng ganitong date, ng ganitong date, ng ganitong date. Ang mga biktima puro Koreano. Samantalang nakauwi na sa South Korea ang isa sa 3 Koreano na si Lee Ki-hoon na nabiktima ng robbery extortion ng 7 pulis. Umaasa ang PNP Angeles City na patuloy na magipagtulungan ng Koreano upang mabilis na malutas ang kaso ng katiwalian sa kanilang hanay. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Posible umanong malaking sindikato ang nasa likod ng pagpatay sa Korean businessman na si Jake Ju, kaya hindi agad nagsalita sa issue ang itinuturong mastermind sa krimen na si Superintendent Rafael Dumlao. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Nung nag-usap nga kami na personal, ang sabi niya sa akin, Santa Isabel, demonyo ka. Iyon ang unang sabi niya. Tapos, bakit takot ka kay Santa Isabel? Hindi siya eh. Dami nila. Ha? Sinong sila? Hindi nyo sila kaya, sir. Hindi nyo sila kaya. Yun ang exact word niya sa akin na umiiyak. Ito ang sinabi ni Anti-Kidnapping Group Director Police Senior Superintendent Glenn Dumlao hinggil sa umano'y naging pag-uusap nila ni Superintendent Rafael Dumlao na itinuturong mastermind sa Jake-Ju Kidnap Slay case. Gayunman, ayon kay Police Senior Superintendent Glenn Dumlao, kaya nilang banggain sino man ang tinutukoy ni Dumlao na malaking tao o kahit sindikato na nasa likod nito. Oo, sa galit ng presidente. Kung ang presidente nga natin, binabangga pa nga yung kahit na si President Obama ito lang itong mga to. Sa galit din ni Chief PNP, sa galit din ni NBI Director. Sinabi pa ni Police Senior Superintendent Glenn Dumlao na napilitan lamang magsalita si Police Superintendent Rafael Dumlao dahil siya lamang ang nadidiin sa kaso at tinatawag pang mastermind gayong malaya ang totoong nasa likod ng kaso. Bugbog na. Mastermind, siya na lang lahat. So, it's high time naman na mag-opensiba sila to set the tone na hindi nga siya kasi bugbog na. All along he keeps quiet. And
Dahil nga doon, ang sinasabi niya sa akin na because of the threats. Sa ngayon, umaasa naman ang AKG na mas mapapabilis na ang kanilang investigasyon sa kaso lalo na't bumuo na ang NBI at PNP ng Joint Task Force hinggil sa GICJU case. Pamumunuan aniya ni Attorney Medardo de Lemos ang NBI, habang ang PNP naman ay pamumunuan ni Police Senior Superintendent Glenn Dumlao at maayos aniya ang kanilang koordinasyon. Kasama rin aniya sa tinitingnan nilang anggulo ang negosyo ni GICJU na manpower services na posibleng nagsusupply ng mga tao sa online gambling o online gaming. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nakipagkaisa ilang law group sa Commission on Human Rights upang mabigyan ng legal assistance ang mga umano'y biktima ng drug-related killing sa bansa. Kabilang sa mga law group ay ang Artikulo 3, Ateneo Human Rights Center, Free Legal Assistance Group at iba pa. Ito ay bunsod sa kagustuhan ng CHR na masampahan ng kaso ang mga taong sangkot sa umano'y extrajudicial killings. Filing charges and securing accountability in individual cases is something we are interested in, but ultimately we have to do other things as well. Ikinatuwa ng CHR ang naging desisyon ng Korte Suprema na pumapabor sa kauna-unahang anti-tokhang petition ng pamilya ng napatay na umano'y drug suspect sa anti-illegal drugs operation sa Quezon City noong nakaraang taon. Sako-sakong umano'y smuggled na sibuyas na nagkakahalaga ng 15 milyong piso ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. 11 40-foot container vans na naglalaman ng sako-sakong sibuyas ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Tinatayang nagkakahalaga ng 15 milyong piso ang kargamento na dumating sa bansa mula India noong Enero. 8 sa container vans ay nakapangalan sa Maryban Sales Corporation sa Binondo, Manila, habang ang 3 iba pa ay nakapangalan naman sa Malaya Multipurpose Cooperative na may address sa Candaba, Pampanga. Sa investigasyon ng BOC, walang import permits mula sa Bureau of Plant and Industry ang mga sibuyas na malinaw na paglabag sa Republic Act 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Economic sabotage yan. Pag sibuyas kasi 1 million worth lang ay non-bailable na yan pag kinasuhan ka. So ito, pasok na pasok siya doon sa bagong batas. Plano ng BOC na sampahan ng kaso ang mga nasabing consignee. Kakasuhan natin talaga. Lalo na itong mga produktong agrikultura, hindi pwedeng kompetensyahin nila yung mga magsasaka natin. Bukod sa sako-sakong sibuyas, mayroon pang iba't ibang agricultural products ang nasasabat ng Bureau of Customs. Kaya naman ang smuggling ng mga produktong pang-agrikultura ang isa sa mga tinututukan ng BOC upang masolusyonan ang bilyong-bilyong revenue losses ng pamahalaan dahil sa smuggling. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Na ngayon ang mga otoridad ang isang celebrity doctor at isang executive ng ship manning company kaugnay ng umano'y hindi pagre-remit sa social security system ng mga kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Narito ang hataw na balita ni Grace Cassin. Sinalakay ng mga operatiba ng National Capital Region Police Office at tauhan ng Social Security System Legal Department ang bahay ng celebrity doctor na si Joel Mendez sa Barangay Talipapa, Novaliches, Quezon City. Layo ng operasyon na isilbi kay Dr. Mendez ang warrant of arrest para sa kasong paglabag sa SSS law. Ngunit mga empleyado lamang ang nadatnan sa bahay at nasa Cagayan de Oro umano ang doktor na ipinaaresto dahil sa kabiguang mag-remit sa SSS ng kabuang 1.8 million pesos na halaga ng kontribusyon mula noong 2011. Binigyan pa umano ng pagkakataon ng korte para sagutin ang kaso, subalit tila binaliwala ito ni Dr. Mendez. Ito po si Dr. Mendez hindi po umaten ng mga hearing na sumusunod. Noong una po, umaaten po siya. Noong sila na po ang dapat magpresenta ng ebidensya, hindi na po sila nagpresenta.
Bukod kay Dr. Mendez, biguri ng mga pulis na maaresto ang presidente ng isang ship manning agency na si Peter Nicolas Tunjis II na hindi umano nagre-remit sa SSS ng kontribusyon ng kanyang mga empleyado na aabot sa 800,000 piso mula noong 2008. Ayon sa kapatid ni Tunjis, matagal na itong umalis sa kanilang bahay sa Barangay Pansol, Quezon City. Sina Mendez at Tunjis ay kapwa sinintensyahan ng 6 hanggang 7 taong pagkakabilanggo dahil sa paglabag sa Section 22A ng Republic Act No. 8282 o ang SSS Law. Itong mga sineserve natin na mga warrant of arrest ay base na sa final judgment. Executory meaning wala na pong appeal. Patuloy po na paghahanapin sila ng mga police officer at balang araw po, siguradong mahuhuli din po sila. Muli namang nagbabala ang pamunuan ng SSS sa mga employer na regular na i-remit ang lahat ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado upang huwag maharap sa kaso. Maaari namang magpunta sa SSS branches o kaya ay mag-email sa member_relations@sss.gov.ph ang mga empleyadong may nais itanong o isumbong ukol sa SSS remittances. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nasawi ang isang lalaki matapos matrap sa loob ng nasusunog na bahay sa Quezon City kagabi. May report si Maki Libradilla live. Go ahead, Maki. Yes, June, umabot sa ikalawang alarma ang sunog sa isang residential area sa Don Carlos Street, Barangay Holy Spirit kagabi. Nakipot ang daan sa lugar kaya naman nahirapang makapasok ang mga bombero sa pinangyarihan ng sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, gawa lamang sa light materials ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Isa namang lalaki ang natrap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Inilala ang biktima na si JP Nilusgin, 22 taong gulang. Ayon sa asawa ng biktima, lasing ang kanyang asawa nang mangyari ang sunog. Sumagot pa niya ito ng kanyang katukin para lumikas. Kaya ay inaalam pa ng DFT ang pinagmula ng apoy, pero ayon sa asawa ng biktima, may naiwan umanong nakabukas na kalan bago mangyari ang sunog. Sa kabuuan, 12 pamilya ang apektado ng sunog kung saan tinatayang aabot ng 50,000 piso ang halaga ng mga nasunog na ari-arian. Yan mo ng latest, balik sa iyo, June. Maraming salamat, Maki Libradilla. Samantala, narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Go ahead, Monica. Hi, Angel. Good morning. Here are the news abroad. Indonesia's Yogyakarta Airport of Adisutip II closed after a Garuda aircraft with 130 people on board skidded off the runway. According to a statement on the website of Garuda Indonesia, the Boeing 737-800NG en route from Jakarta went off the runway as a result of heavy rain that made the runway slippery. Garuda spokesman Benny Butar says all 123 passengers and 7 crew members have been evacuated safely. People in more than half of Kenya's 42 counties are facing starvation due to the ongoing drought. An estimated 1.3 million Kenyans are acutely food insecure and in need of assistance. Officials say the number will surpass 2 million as a result of a prolonged period of drought. Kenya Red Cross has stepped in to try and mitigate the situation by carrying out a cash transfer to a population of about 340,000 who are in dire need of aid. Marsabit is the most affected county in terms of the challenges of the drought. Meanwhile, White House debuts virtual expansion of briefing room to beyond its normal 49 seats by opening up questions to reporters via Skype. Clarence Shaughnessy has the news. It wasn't your typical day in the White House briefing room on Wednesday, with some new faces making their debut in a new initiative. As promised earlier, 4 journalists from around the U.S. made their debut from Skype seats at the White House Daily Briefing, which has 49 physical seats for journalists. I'm pleased that we've expanded the briefing room, at least virtually. And so with that, as I begin to take your questions,
I'm pleased to offer the first ever Skype seat question in the White House briefing room to Kim Kalunian from WPRI in Rhode Island. Kalunian was among 4 reporters featured in 4 split-screen broadcasts inside the briefing room who asked questions via Skype. A local Fox News reporter from Cleveland and Lars Larson's of Lars Larson Show also had opportunities to ask questions. The first Skype question focused on immigration, urban crime, and job creation. Spicer's announcement that the White House planned to add the Skype seats came during the tense period between the White House press corps and top aides to Trump, who had talked openly about their desire to move journalists to larger workspace outside the White House to accommodate the scores of reporters who they said are interested in covering Trump. The White House hasn't said how regularly Spicer will take questions over Skype. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, New York, USA. And those are the news from around the world this morning. Back to Angel. Thank you, Monica. Para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. Samantala, bago ang lahat, puntahan na natin. Pahataw na rin po ang huntahan sa Radio La Verdad 350 with Atty. G at Jocas. Uy, June! Angel! Morning! Oy! Good morning! Hi! Good morning! Dito muna kami, kaya siya na kayo. Oo nga, iniwan muna namin kayo dyan. Ganyan naman Wala muna kayo. kayong kapitbahay. Tsaka, Ganyan naman dito lang naman kayo si Kuya eh. Tita Angel, Sama namin. Tita Angel, ang dami mo daw baon na kumot. Ay, Tito Jocas. Marami ka daw baon na kumot. Iba ako daw kumot. Jacket. At saka shawl. At ano ba, ilang degrees ba ngayon dyan? Ayun nga, tinatanong ko kay June kanina eh. Mga humigit kumulang. Mga 19 siguro. Sa labas. Kayang-kaya ang lamig na yan. Depende yan sa pakiramdam ng... Oo naman, kaya kanin Tito Jocas yan. Depende sa pakiramdam ng tuhod ni June yan. Masakit ba? Hindi oh. At Tita Angel, alam niyo naman, sigurado ako malapit kayo sa palengke ng Tagaytay. Baka, pasalubong. Mura ang karne. Mura ang karne dyan. Alam mo na anong Sige, ibig sabihin mura namin. pala eh. Wag mo Sige, namang alam na yan ni June. Siya bala. Huwag mong sabihin na hindi kami mawawalan. Pero hindi rin kami magkakaroon. Oo, hindi kayo magkakaroon. Sige, Saka maraming mabuti na yung naaalala kayo. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito na pa mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. National Bureau of Investigation, inalisan na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ng karapatan na maglunsad ng anti-illegal drugs operations. Sa kaso ng pagdukot at pagpatay kay G.E. Ju, sisimula ng Department of Justice ngayong araw. Mga nagbalangkas ng 1987 Freedom Constitution, tutol ibalik ang pagpapatupad ng death penalty sa bansa. Mga guro sa National Capital Region magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw dahil sa pag-aalis ng ilang benepisyo ng mga ito sa ilalim ng Special Education Fund. At PNP Training Service nagsagawa ng 2 araw na enhancement seminar sa Morong Bataan, katuwang ang UNTV. Tinanggalan na rin ang karapatan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang National Bureau of Investigation na maglunsad ng operasyon laban sa illegal na droga. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. The Bureau is suspended from enforcing drug laws. Sali kayo. Kasi nawalaan na akong tiwala sa inyo.
Bukod sa PNP, inalisan na rin ng karapatan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang National Bureau of Investigation o NBI na magpatupad ng batas na may kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot. Dismayado ang Pangulo sa NBI dahil maging ang naturang organisasyon ay nahaharap sa mga isyu ng korupsyon. Kabilang na dito ang kaso ng pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju kung saan dawit umano ang ilang kawani ng NBI. Nais ng Pangulo na isailalim din sa internal cleansing ang ahensya. Binigyang diin din ng punong ehekutibo na ang PIDEA katuwang ang AFP ang pinapayagan niyang maglunsad ng anti-illegal drug operations. I still have the right, whether it's a proclamation, executive order, but I've taken in the AFP and raised the issue of drugs as a national security threat so that they can call all the armed forces to assist. Nilinaw naman ni Pangulong Duterte na wala siyang nakikitang dahilan sa ngayon para magpatupad ng martial law sa kabila ng suhestyon ng isang mambabatas na ipatupad ito sa ilang lugar sa Mindanao. Victor Posare, UNTV News and Rescue, Davao City. Sisimulan na ng Department of Justice ngayong araw ang re-investigation sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano na si Ji Ik-ju. Iniutos ng Angeles City RTC Branch 58 na muling imbestigahan ang kaso dahil sa kahilingan ng Public Attorney's Office na tumatayong abogado ng pangunahing akusado na si SPO3 Ricky Santa Isabel. Kabilang sa mga pinadadalo ng DOJ sa pagdinig ng ngayong araw, sina Police Superintendent Rafael Dumlao, SPO4 Roy Villegas, SPO4 Ramon Yalung, SPO3 Santa Isabel, PO2 Christopher Baldovino, Gerardo Ding Santiago, Jerry Omlang, Christopher Alan Gruenberg at ang katulong ng pamilya ng biktima na si Marisa Morquicho. Pinadadalo rin si Police Senior Superintendent Glenn Dumlao at ang asawa ng biktima na si Kyung Jin Choi. Paimbestigahan sa Senado ang inilabas na report ng Amnesty International patungkol sa umano'y pagiging bayaran ng mga pulis sa kampanya kontra droga. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Palaisipan para sa mga senador ang tila pagbaba ng bilang ng vigilante killings o mga napapatay na hindi matukoy ang suspect kasunod ng pag-anunsyo ni PNP Chief Ronald De La Rosa noong January 30 ng pagpapatigil sa Oplan Tukhang. Kung ang EJK pinag-uutos ng mga pulis gamit ng mga vigilante, bakit din tumigil? Malamang bayad na rin yun kung totoo man. Bakit biglang titigil kung may bayad na o bayad na? Well, sabi ko nga, commendable coincidence, ano? Dahil, di ba, gusto rin naman natin talaga walang mapatay yung mga vigilantes. At kung meron naman silang patayan, masob ng police, ano? Mabuti na rin. If at all, merong connection, may correlation, pasalamat na rin tayo na walang namamatay o kung may namatay man, kakaunti na lang. Bagaman hindi pa naglalabas na opisyal na anunsyo ang PNP hinggil dito, una nang itinanggi ni PNP Chief De La Rosa na mismo mga polis ang sangkot sa vigilante killings. Sinabi rin niyang nais muna mag-focus ng PNP sa paglilinis ng hanay ng kapulisan, isang bagay na ayon kay Senator Escudero ay dapat inuna na ng PNP bago sumabak sa all-out war on drugs. Paiimbestigahan naman ni Senator Cheese Escudero sa Senado ang inilabas na report ng Amnesty International patungkol sa munay pagiging bayaran ng mga pulis sa kampanya kontra droga. Nakatakdang maghain ng resolusyon ng senador sa susunod na linggo para maimbitahan sa pagdinig ang mismong ahensya at ang Philippine National Police para magpaliwanag sa mga akusasyon laban sa kanila. Samantala, tumututol naman ang ilang mga senador sa planong paggamit ng Pangulo sa Armed Forces of the Philippines sa kampanya kontra droga. Sinabi na Senator Lacson at Senator Laila de Lima na delikado ito, habang inihayag naman ni Senator Escudero na kulang sa training ang AFP para tumulong sa law enforcement. Sa panig naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na ipinapanukala na ahensyang mamuno sa anti-drug war, sinabi ni PIDEA Director General Isidro La Peña na magpapatupad sila ng adjustments para mapunan ang trabahong naiwan ng Philippine National Police. Makikipagkoordinasyon rin anya ito sa ilang government agency at mga barangay para magsilbing katulong sa National Anti-Drug Campaign. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.
personalidad na nagbalangkas mismo sa 1987 Freedom Constitution na huwag ituloy ang pagpapatupad ng death penalty dahil direkta itong paglabag sa karapatang pantao. Narito ang hataw na balita ni Monokso. This is the Constitution I'm willing to die for. If I have to sign the Constitution again, I would repeat what I have said. This is the Constitution I'm willing to die for. Mariing tinutulan ng mga personalidad na nagbalangkas ng 1987 Constitution ang panukalang maibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Ayon kay dating Chief Justice at Constitution Commissioner Hilario Davide, hindi makatao at anti-poor ang death penalty. A reimposition of the death penalty is a backward move. And again, I would say it is also anti-poor. Those affected by the imposition of the death penalty would be the poor. Anila, ang 1987 Freedom Constitution ng Pilipinas ang maituturing na pinakamodelo ng pagiging makatao na naturang konstitusyon na ginaya na rin umano ng ibang bansa. Kung may papatupad muli ang death penalty, direkta itong kokontra sa isinasaad ng konstitusyon na no person shall be deprived of life. Nakahanda rin si dating Senador Rene Sagisag na makipaglaban upang ipagtanggol ang konstitusyon. To me, it's worse than extrajudicial execution. It is judicial murder. And history all over the world, anti-poor. Pag ikaw mayaman, malamang nando ka sa Kongreso gumagawa ng batas, no? Nabanggit rin ng 1987 Constitution Commission ang ilang panukalang labag sa konstitusyon, gaya ng federalism at same-sex marriage. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Philippines. Ilalabas ni Pangulong Rodrigo Duterte sa takdang panahon ang kanyang pasya kung ipagpapatuloy pa o babawiin na ang unilateral o umiiral na unilateral ceasefire ng pamahalaan. Kasunod ito ng pagbawi ng New People's Army sa idineklarang tigil putukan noong August 2016 dahil umano sa hindi pagtupad ng pamahalaan sa pangakong pagpapalaya sa mga political prisoners. Pinuna ng punong ehekutibo ang kagustuhan ng mga makakaliwang grupo na palayain ang mahigit sa 400 political prisoners dahil para na siyang nagbigay ng amnesty na nararapat lamang sana sa panahong matagumpay na ang usapang pangkapayapaan. Narito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag din niyo akong ipitin because the military might not like it. And then if the military would oust me, would kill me, you have nobody talking to you. Ayon sa Pangulo, bago siya magpasya ay kinukonsulta muna niya ang ibang ahensya ng pamahalaan. Nakatakda namang magsagawa ng kilos protesta ang mga guro sa National Capital Region ngayong araw. Ito ay upang tutulan ang pag-aalis ng pamahalaan sa allowance para sa mga DepEd hired teachers na ibinibigay ng local government units mula sa Special Education Fund. Ito ay ayon sa inilabas na joint circular ng Department of Education at Department of the Interior and Local Government. Ipinanawagan din ng mga ito ang pagbibigay ng dagdag na sahod para sa mga empleyado ng pamahalaan. Magtitipon ang mga gurong makikiisa sa kilos protesta mamayang 2:00 ng hapon sa Menjola at pagkatapos ay magmamarcha patungo sa tanggapan ng Department of Budget and Management. Bubuo ng isang Special Task Force ang Manila International Airport Authority o MIAA na magbabantay laban sa mga abusadong driver ng mga pampublikong sasakyan sa NAIA. Ito ay matapos maaresto ng airport police ang isang taxi driver na naningil umano ng sobra sa mga pasahero. Naritong hataw na balita ni Joe Anano. January 27, 2017 nang mag-viral sa social media ang post ng isang Ralph Perez. Inirereklamo nito ang nakatalo niyang driver ng Bernadelle Taxi na umano'y naniningil sa kanya ng 300 pesos kada kilometro mula nang sumakay siya sa Ninoy Aquino International Airport. Sinubukan pa umano ng biktima na humingi ng tulong, subalit hindi umano niya mabuksan ang mga pintuan at bintana ng taxi. Para makalabas ng taxi, nagdahilan umano ang biktima na magwi-withdraw ng pera sa isang ATM sa Makati para pambayad. Ngunit agad umano siyang tumakas nang makahanap ng tiyempo.
bago sumakay daw yung mga pasahero, yung metro nila parang may takip na siyang electrical tape. So yung amount o yung presyo, hindi mo siya makikita. Ang magre-reflect lang yung kilometer. So hanggang i-deceive nila yung pasahero nila na para bang, by kilometer po tayo sisimulan niya sa 30 pesos. Parang magaan pakinggan siguro. 30 pesos kada 100 meter. So equivalent ng 100 meter kasi sa 1 kilometer is 1,000. So lumalabas ngayon 300 per kilometer. Ilang araw matapos na idulog sa mga otoridad ang reklamo ng biktima, agad na aresto ang sospek na kinilalang si Victorino Duldulao, 36 anyos. Naaresto siya ng airport police habang naka-standby sa NAIA Terminal 3 dahil sa reklamong resistance and disobedience to lawful order, concealing true name and direct assault upon agent of a person in authority. Napag-alaman rin na iligal ang ginagamit nitong prangkisa at gumagamit ng kambal na plaka. As regards Kambal Plaka, that's a very serious incident, by the way, not only involving LTFRB but also LTO. So we're going to touch base also with ASIC Ed Galvante on this one para makansela na rin yung mga plaka nila, kung ilan man yung plaka nila. I just like to take note, actually, in one region, hindi lang Kambal, quadruplet po. Inamin naman ng suspect na 1 taon na niyang ginagawa ang modus operandi para mambiktima ng mga pasahero sa NAIA. Kaugnay nito, isang special task force ang bubuuin ng Manila International Airport Authority kontra sa mga abusadong driver ng mga pampublikong sasakyan na bumabiyahe sa NAIA. Muli namang nagbabala ang MIAA at LTFRB na papananagutin nila ang mga driver na nagsasamantala sa mga pasahero. John Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga jeepney at UV Express operators na maaaring kansilahin o bawiin ang kanilang prangkisa kung makikiisa sa malawakang kilos protesta sa Lunes. Ang kilos protesta ay bilang pagpapakita ng mga ito ng pagtutol sa planong phase-out ng LTFRB sa mga lumang jeep. Ayon sa LTFRB, nakasaad sa kanilang mga prangkisa o Certificate of Public Convenience na bawal ang mga itong magsuspinde ng operasyon bilang protesta. Samantala, bilang paghahanda sa transport strike, mayroong itatalagang hanggang 100 bus ang LTFRB para sa mga pasaherong maaapektuhan ng kilos protesta. Hinikayat ng Department of Trade and Industry ang mga negosyante sa Visayas na mag-avail ng kanilang microfinancing program na pondo para sa pagbabago at pag-asenso. Narito ang hataw na balita ni Jenilyn Gakit. Inilunsad na ng Department of Trade and Industry sa Visayas ang P3 o Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso Program. Isa itong microfinancing program na maaring i-avail ng mga nais umutang para sa kanilang negosyo, ngunit nasa 2% lamang ang ipapataw na interes kada linggo. Ito ang pantapat ng pamalaan sa 5-6 lending scheme na ipinagbawal ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, sa Visayas sila inilunsad ang programang may pondong 1 bilyong piso dahil maraming maliliit na negosyo rito ang nangangailangan ng tulong. Naniniwala si Secretary Lopez na mas pipiliin ng mga negosyante na umutang sa P3 na mas mababa ang taunang patubo kumpara sa 20% daily rate ng 5-6. Kung sino yung mga umihiram ngayon sa mga 5-6, no? Yung mga market vendor, cooperative members, karinderya, mga micro businesses talaga, maliliit. Kahit sinong may maliit na negosyo, pwede nang lumapit. Pinadaan nila ang programang ito sa microfinance institution para matiyak na hindi sila tatakbuhan ng mga mangungutang. Ang microfinance institutions na alam natin lahat ay mataas ang repayment rate, 99% yan eh. So alam mo na na may sistema na yan mangongolekta, may sistema yan na nagmo-monitor na ng mga humihiram. So hindi sila basta yung mga tatakbuhan. Sa mga nais mag-avail ng P3, magsadya lang sa DTI office para sa impormasyon hinggil sa partner microfinance institution. Jenilyn Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban, Leyte. Sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Monica Veralio.
Angel, here are the news from different parts of the globe. A 63-year-old woman made a phone call from under the debris of collapsed residential buildings in Wenzhou City, East China Zhejiang nakalapit si province, Monica. more than 12 hours after the accident took place. The woman's daughter received a phone call. Rescuers said the survivor was in stable condition, although her hands and feet were hurt. They told the woman not to make any more calls to save power for emergency use, while doing all they could to locate her for further rescue operation. The accident occurred around 8 a.m. local time yesterday, when 4 buildings of 4 to 5 stories high collapsed. Delaware prison officials say one corrections officer is dead and another is injured after authorities ended a hostage situation in the state's largest prison. The officers who had been held as hostages were removed from the James T. Vaughn Correctional Center after state police officers retook the prison C building. The officer who died has been identified as Sergeant Stephen Floyd, a 16-year veteran of Delaware Department of Corrections. The injured officer is being treated at a hospital. Delaware Governor John Carney has promised a thorough investigation into the events that led to the hostage standoff. In other news, intense rainfall hits northern and central Peru, flooding city streets and destroying part of a cemetery. More than 3,000 residents in Piura have been affected by flooding. For a third consecutive day, Piura has sustained heavy rainfall that has affected dozens of homes and left hundreds of people homeless. Meanwhile, 20 inches at a local cemetery in the district of Castilla have collapsed due to the storms. More rains have been forecast by Peru's weather agency, Senamhi. And those are the latest news from around the world at this morning. Back to you, Angel. Thank you, Monica. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At narito naman ang mga balitang dapat abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte muling nanindigan na hindi pagbibigyan ang demand ng CPP-NPA na palayain ang nasa 400 political prisoners hanggat hindi pa nalalagdaan ang bilateral ceasefire agreement ng pamahalaan at NDFP. Grupo ng mga abogado tutulong sa Commission on Human Rights sa pagbibigay ng legal aid sa umano'y mga biktima ng drug-related killings. Defending champion AFP Cavaliers, kailangan 2 beses sa matalo ang Malacanang Kamao upang makapasok sa semifinals at magkaroon ng pagkakataong maidepensa ang kampyonato. PNP Training Service nagsagawa ng 2 araw na enhancement seminar sa Morong Bataan, katuwang ang UNTV. At isang araw part 1 at 2 back-to-back film showing sa Giginto, Bulacan, dinagsa ng mahigit 1,000 Bulakenyo. Sa detalye na ng mga balita, hindi pa rin pagbibigyan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang demand ng Communist Party of the Philippines na palayain ang mga political prisoners sa kabila ng pag-urong ng New People's Army sa idineklarang unilateral ceasefire. Gate ng Pangulo, kailangan munang malagdaan ang joint ceasefire agreement ng magkabilang panig. Samantala, pag-uusapan naman sa nakatakdang pagpupulong ngayong araw o ngayong buwan ng GPH at NDFP ceasefire committees ang mga nakapaloob sa naturang kasunduan. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadir. Rodrigo Duterte sa pagbawi ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA sa kanilang idineklarang unilateral ceasefire. Sa pagsasalita ng Pangulo sa 38 Convention ng Philippine Association of Water Districts sa SMX Convention Center kahapon, sinabi nito na ihahayag niya ang kanyang magiging pasya sa takdang panahon. Subalit binatikos naman ng punong ehekutibo ang hiling ng komunistang grupo na palayain ng pamahalaan ang nasa 400 political prisoners. Ayon sa Pangulo, kapag ginawa niya ito, tila binigyan niya na rin ng amnestiya ang lahat ng ito na dapat ay gagawin lamang kapag naging matagumpay ang usapang pangkapayapaan. Huwag niyo akong ipitin because the military might not like it. And then if the military would oust me, would kill me, you have nobody talking to you.
Giit ng Pangulo, sa ganitong mga punto, kinukonsulta muna niya ang ibang ahensya ng pamahalaan bago siya magdesisyon. Una na ring sinabi ni Government Chief, Peace Negotiator and Labor Secretary Silvestre Bello III na ang pangako ng Pangulo sa pagpapalaya sa mga political prisoners ay nagpapakita ng katapatan nito sa pagnanais na mawakasan ang dekadekadang alitan ng pamahalaan at communist group. Yung pagpapalaya ng mga political prisoners ay isang confidence building measure. Dito pinapakita ng ating Pangulo ang kanyang sinseridad para isulong ang usapang pangkapayapaan. Kaya nga lang, kailangan sa pagpapalaya sa kanila ay dadaan sa legal o judicial process. Samantala, ngayong buwan ay nakatakda ang pag-uusap sa the Netherlands ng government at NDFP ceasefire committees kaugnay sa interim bilateral ceasefire. Dito tatalakayin ang terms and conditions ng joint ceasefire agreement. Aalamin kung ano yung mga pwedeng tawaging hostile act. What would constitute a violation of the ceasefire? Ano yung mga buffer zone? Yung halimbawa, ikaw mga NPA kayo, hindi kayo pwede dito. Kayo mga sundalo, hindi kayo pwede dito. Ganon, mga buffer zone dyan. O pag-uusapan din kung halimbawa may violation, sino ang magiging referee? So mayroong itatatag na monitoring committee yan. Bagamat winakasana ng CPP-NPA ang unilateral ceasefire, positibo pa rin ang pananaw ng GPH Peace Panel sa resulta ng ongoing peace talks kung saan ang ika-4 na round ay ipagpapatuloy sa Marso sa Oslo, Norway. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa ilang law groups sa Commission on Human Rights upang mabigyan ng legal assistance sa mga umano'y biktima ng drug-related killings. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Isang kasunduan ang pinirmahan kahapon ng Commission on Human Rights at ilang mga law group upang tulungan ang mga biktima ng human rights violation, partikular na ang mga biktima ng umano'y drug-related killings. Kabilang sa mga law group ay ang Artikulo 3, Ateneo Human Rights Center, Free Legal Assistance Group at iba pa. Ito ay bunsod sa kagustuhan ng CHR na masampahan ng kaso ang mga taong sangkot sa umano'y extrajudicial killings. Filing charges and securing accountability in individual cases is something we are interested in, but ultimately we have to do other things as well. Ikinatuwa ng CHR ang naging desisyon ng Korte Suprema na pumapabor sa kauna-unahang anti-tokhang petisyon ng pamilya ng napatay na umano'y drug suspect sa anti-illegal drugs operation sa Quezon City noong nakaraang taon. Nanawagan rin ng CHR na seryosohin ng administrasyon ang inilabas na report ng Amnesty International at sumunod sa due process at rule of law. And when police authorities violate due process and human rights, they must be held to account. The PNP law itself says that the Internal Affairs Service must conduct an investigation at every instance when there is a discharge of a firearm. Bukod sa legal assistance ay makikipagtulungan rin ng CHR sa ilang health group upang makapagbigay ng psychosocial support sa mga nabiktima umano ng human rights violation. Umaasa ang CHR na madadagdagan pa ang mga grupo na makikiisa sa kanilang laban upang ipagtanggol ang karapatang pantao. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Naman sa iba't ibang panig ng bansa, atin sa atin ni Victor Cosare sa ating balitang prom day. Mayong buntag, Victor! Maayong buntag, Kuya Daniel. Ani ang dugang pang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ginaduso sa Konseho sa Negros Occidental ang pagbag-o sa Anti-Genetically Modified Organism Ordinance nga naaprubahan ni adto pang tuig 2007. Sumala sa moong ordinansa, ginadili lamang ang pagpasulod sa mga genetically modified nga pananom, pagkaon ug mga binuhi nga mananap.
Apan both sa konseho nga iapil na ang mga produkto nga adunay high fructose corn syrup o sa kaklase sa sweetener nga genetically modified. Pinaagi usab sa maong lakang matabangan ang sugar industry sa probinsya nga hinay-hinay ng nawad-an og ginansya tungod sa pagtaas usab sa sugar importation. Kung maaprubahan ang amended ordinance, mamahimo ng obligahon ang mga food and beverage company nga magsumite og kamatuoran nga walay sagol nga GMO ang ilang mga produkto. Nagpahinumdom ang liderato sa PNP Central Visayas Region sa mga sakop niini kung unsa ang ilang numero 1 katungdanan sa katawhan. Subay niini gipasidan-an usab ang mga pulis nga adunay kalambigitan sa krimen ug korupsyon. Si Gladys Tuabi sa balita. Pagdumala sa kalinaw ug kahapsay sa nasud ug pagsiguro sa kaluwasan sa publiko ang pipila sa mga katungdanan sa nasudnong kapulisan. Kini ang gihatagag duot sa Police Regional Office o PRO7 Director Chief Superintendent Noli Talinio sa mga kapulisan sa rehiyon. The first time that you step in sa PNP organization, dapat malinis yung motibo mo, malinis yung objective. Dapat hindi ka gagawa ng kalokohan kasi napaka-klaro ng trabaho ng pulis, to serve and protect. Yun lang. If you have other motives, sabi ko nga, na iniisip mo dahil pulis ka, makapangyarihan ka, may baril ka, may power ka, pwede mo nang gawin yung kahit na ano. Hindi pwede yun sa organization natin. Sa gihimong oath-taking og donning of rank sa 388 ka mga recruits o 409 ka mga newly promoted nga pulis, nagpasidaan ng hepe sa Central Visayas sa mga tiwali nga pulis, ilabi na sa mga malambigit sa iligal nga droga ug korupsyon. Kini human sa nalambigit karon nga kontrobersiya sa nasudnong kapulisan, mahitungod sa pagdakop ug pagpatay sa Korean businessman nga si Ji Ik-ju mismong sud sa Camp Crame. Samtang dili malikayan nga muubos ang moral sa kapulisan tungod sa isyu nga gikalambigitan. Tungod niini sa pagabuhatong seminar ug training sa mga bagong police recruit, masatagag importansya ang disiplina ug karakter. Very timely in the sense that especially the pronouncement of the President Duterte, magpo-focus kami sa discipline and then of course yung courtesy and yung patriotism, nationalism, yun ang nawawala eh. Alam niyo yung basic courtesy, yung simpleng greetings natin sa ating mga community, yun ang nawawala. So yun ay babalik natin. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Kapin sa 7,000 ka mga student athletes gikan sa nagkalain-laing dapit sa Bicol Region ang magsangka sa pagahimuong palarong Bicol 2017 sunod semana sa Legazpi City. Si Hazel Rivero sa balita. Nagpuunang mag-arabutan sa Legazpi City ang mga estudyante kaiba sa Palarong Bicol 2017 na mapuon ngunya na Domingo sa Sports and Tourism Complex Bicol University. Kaiba ninda ang sa indang coaches asin maestra, so iba ay pig-ibahan kang sa indang mga magurang bilang suporta. Ang simula ng laro sa February 5 hanggang February 10. Pero bago pa yan, meron na tayong mga hinahandang mga activities, no? Halimbawa sa February 3, meron kaming Solidarity Fun Run na kasama yung mga taga-iba-ibang delegations. Tinatayang maabot sa 7,000 student athletes hali sa 6 na lalawigan asin sa 7 syudad ning Bicolandia ang magiging kaiba sa aktibidad. Ugaring may igwa pang mga atletang daina kaiba gikan ta na apektuhan kang nakaaging bagyo. Na kahit na yung ibang divisions namin, yung ibang mga teachers, yung ibang mga kabataan ay naapektuhan ng bagyong Nina, nandito pa rin sila sa at dumalo at makikisali dito sa Palarong Bicol. Igwang 22 playing venues as in 15 eskwelahan ang ginibong billeting center para sa mga delegado. To familiarize and to be unified in concentration training, considering that in Masbate City, our billeting venues and playing venues were 7. So, kalat-kalat po yung aming mga practice doon. So, dito nagkaisa at nabuo namin at nakapag-familiarize na rin, na-acclimatize na rin yung mga athletes
sa Legazpi. Maghahanda tayong kailangan mapili ang pinakamagagaling na atleta na magiging kinatawan natin sa gaganaping palarong pambansa. Ang Palarong Bicol ay labanan ng kusog ng mga estudyante sa elementarya asin sa sekundarya sa bilog na rehiyon. Hazel Rivero, UNTV News and Rescue, Legazpi City. Og kana ang tinatibukan sa atong mga balitang prom di karong buntag gikan diriya sa Davao City. Balik niya sa inyo ha, Kuya Daniel. Daghang salamat, Victor Gosare, live mula sa Davao City. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunsad. Yes, Angel, go ahead. Abroad, French Foreign with its Iranian counterpart Mohammad Javad Zarif to discuss Iran's nuclear deal. Under the deal signed in Vienna in 2015, Iran agreed to curb its nuclear program in return for lifted sanctions. Aero vowed that France would act as defender of Iran's nuclear deal, saying it was in the common interest that the 2015 accord was obeyed. Aero's visit comes as relations between Tehran and the new U.S. leadership are strained by new U.S. immigration travel ban against 7 mainly Muslim countries, including Iran, and a medium-range missile test. Colombia's second biggest rebel group, the ELN, has freed a politician it held captive for almost 10 months. This is to meet a government requirement for delayed peace talks with the group to begin. The National Liberation Army has released Odin Sanchez to the International Committee of the Red Cross. President Juan Manuel Santos has conditioned talks with the 2,000-strong ELN on its freeing hostages. The group has kidnapped hundreds of people over its 52 years to raise funds for the war and to use as bargaining chips with the government. Sanchez has been referred to as the group's last remaining hostage, but many suspect it still holds unreported captives. In other news, Marisa Leticia, the wife of former Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva, no longer shows any brain activity after a stroke last week. Doctors say her organs will be prepared for donation. The pending death of 66-year-old Marisa Leticia is yet another blow for Lula, a leader who ended his second term in 2011. Last year, the couple were named defendants in an ongoing trial linked to a sprawling kickback investigation of state-run oil company Petrobras. It revealed a deep-rooted culture of corruption among major businesses, elected officials, and political leaders. On Lula's official Facebook page, his family has thanked everyone for the expressions of affection and solidarity in the 10 days since Marisa Leticia suffered a stroke. And those are the latest news from around the world this morning. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Nangangailangan ng dalawang panalo laban sa Malacanang Kamao ang defending champion AFP Cavaliers upang makapasok sa semifinals ng UNTV Cup Season 5. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Positibo ang defending champion AFP Cavaliers na magtutuloy-tuloy ang kanilang magandang play sa nalalapit nilang bakbakan ng Malacanang Kamao sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5 na gaganapin sa Pasig City Sports Center sa Linggo alas 5 ng hapon. Ito ay kahit nasa twice-to-beat advantage ang Kamao team. Ayon sa Cavaliers, hindi sila papayag na malaglag sa torneo at hindi maidepensa ang kampyonato. Kapag natalo ang AFP sa Malacanang sa Linggo ay magpapaalam na sila sa liga. Yun naman ang game ng AFP eh. Na nag-champion kami, saka defending champion. Sabi ko nga sa kanila, guys, hindi tayo pwede mahulog, defending champion tayo. Ang AFP na may 6-4 win-loss record ay nagpakita ng impresibong panalo sa kanilang huling dalawang laban kontra sa top 2 team na Judiciary Magis noong January 15 at BOC Transformers noong January 22. Hindi namin magagawa yan kundi sa effort ng mga players ko, coaching staff. Yung last 2 games namin, yun yung pinakamahirap na practice eh.
At least nag-paid off. 2 beses nang nagsagupaan ng AFP at Malacanang ngayong season, kung saan tinalo ng Malacanang ang AFP noong October 30 at tinalo naman ng AFP ang Malacanang noong December 4. Kaya naman sa linggo, asahan na ang mainit na bakbakan ng dalawang koponan na kapwa nangakong maghahanda ng husto. Hard work pa rin sa practice, yung sama-sama, yun pa rin, ganun pa rin. So walang magbago, continue practice pa rin. Now, mas nagje-gel na kami, mas maganda na yung chemistry, mas kilala nila na yung bawat isa. And I think magandang baon yun, entering yung susunod na round natang games natin. Sa ngayon, ang powerhouse BOC Transformers at ang two-time champion Judiciary Magis ang pasok na sa semifinals ng UNTV Cup Season 5. Ang magwawagi sa alinman sa AFP at Malacanang ang makakalaban ng alinman sa BOC Transformers at Judiciary Magis na may twice to beat advantage sa semifinal round. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Nagsagawa ng enhancement seminar kaugnay sa police operations ang PNP Trainee Service sa Morong Bataan, katuwang ang UNTV sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon. Narito ang hataw na balita ni Brian Evangelista. Ikinatuwa ni PNP Training Service Director Police Chief Superintendent John Sosito ang all-out support ni Kuya Daniel Razon sa mga advokasya ni Chief PNP Ronald Bato de la Rosa para sa ikabubuti ng pambansang pulisya. Tulad ng pagsagot ng UNTV sa food and accommodation para sa mga participant sa 2 araw na enhancement seminar ng PNP dito sa Morong Star Beach Resort and Hotel sa Bataan. Ito ay sponsor ng UNTV at kami ulit nagpapasalamat. This is in consonance with the project of our Chief PNP, the PNP leadership, to go back to the basic na regarding the ethics and leadership of the law enforcers, plus of course the review on the police operational procedure. Para kay General Susito, mahalaga ang moral enhancement upang manatiling nakafocus ang pulisya sa kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan. Namin as law enforcers, ang isa sa mga Biblia namin ay ang law on criminal procedures plus rules on evidence. So we really want to get a lecturer that's really well-versed of the subject matter based from experience para matuto magkapalitan ng paliwanagan at to strengthen, lalong maging mas magaling ang kapulisan natin. Para kay Attorney Emily De Los Santos, na kilalang matinik na city prosecutor, ipinaliwanag niya kung paanong magkatandem ang law enforcement at prosecution upang umusad ang kaso at makamit ang hustisya. Kung anong ebidensya ang ipapasok ng pulis sa isang kaso na criminal case, yun ang gagamitin namin sa pagsasampa ng habla sa husgado, at kung paano kami, kung gaano kaganda yung ebidensya, makakakuha kami ng conviction pagkatapos ng paglilitis. Kung mahina ang ebidensya, sa amin pa lang sasabihin na namin walang probable cause. Isa si Police Senior Inspector Juniel Perez mula sa Cagayan Valley sa mahigit 50 police officers na dumalo mula Region 1, 2 at 3 na hindi nang hinayang sa 14 na oras na biyahe niya dahil sa mahalagang natutunan. Gagamitin namin ang mga ito pag-uwi namin sa aming mga probinsya. Ituturo din namin, ire-record din namin sa aming mga tao para sa ganun, continuous yung learning natin. Kaya pabaon ng Batikang City Prosecutor sa lahat, maging pulisman o hindi. Alam mo sarili mo, taas mo ka sa tama mo, kahit ano pa. Diba? Ano yan eh, wala sa profesyon yan. Nasa pagpapahalaga mo sa pagkatao mo sa habang dumadaan ka sa biyahe na to sa mundong ito. May maiwan ka man lang sana isang aral sa katabi mo. Hindi na kailangan sa pamilya mo, kahit bahay mo, kahit sa kaaway mo, mag-iwan ka ng leksyon sa kanya. Magpapatuloy ang UNTV bilang katuwang naman ng PNP upang maisagawa pa ang ganitong klaseng enhancement seminar sa lalawigan ng Aklan, Cebu at General Santos City. Brian Evangelista para sa Serbisyong Kasambahay.
libong Bulakenyo ang dumagsa sa Giginto Municipal Athletic and Cultural Center upang panoorin ang back-to-back movie marathon ng Isang Araw Part 1 and 2. Kabilang sa mga nanood ang alkalde ng Giginto at ilang kawani ng pambansang pulisya na saludo sa napapanahong tema ng pelikula. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Matagal ka na sa pwesto, Congressman. Hindi pa ba busog ang bulsa mo? Gumawa ka naman ng mabuti nang hindi pakitang tao. Kahit isang araw lang. Sino nga ba ang makalilimot sa pamosong linya na ito ni Daniel Baltasar sa pelikulang Isang Araw Lang? Ang unang bahagi ng advocacy film kung saan nagsimula ang lahat sa istoryang hinango sa realidad ng buhay, kung saan mayroong mayayaman at may kapangyarihan na nanggigipit sa mga mahihirap at mga hamak sa buhay. Hindi rin makalimutan ang kwento sa lumpia na nagpaiyak sa mga manonood sa ikalawang yugto naman ng pelikula. Meron mo ba kayo idea kung sino nagbayad ng bill namin? Huwag niyo na pong isipin yun. Nabayaran na po yun. Ng 3 lumpia. Kaya naman kahit napanood na, marami pa rin sa ating mga kababayan sa Bulacan ang nagtungo sa back-to-back movie marathon ng Isang Araw Lang The Movie Part 1 and 2. Mahigit 1,000 Bulakenyo ang sumadya sa Giginto Municipal Athletic and Cultural Center upang mapanood ang advocacy film sa panulat at direksyon ni Kuya Daniel Razon. Isa si Jeremiah sa mga ito na kahit may karamdaman ay pinili pa rin na makapanood. Kahit po may sakit ako na sa puso at kakadialysis ko lang po kanina, pinilit ko pong magpunta rito para makapanood. Dialogue po si Kuya Daniel na ang Diyos ang nagsusugat, ang Diyos din ang nagpapagaling. Kaya po lumalakas po yung loob ko. Naantig naman ang damdamin ni Celine dahil sa mga aral na itinuturo sa pelikula. Naiyak po na nandito. Halo-halo po emotion. Sana po gumawa po ng maraming pelikula pa si Kuya Daniel para yung ibang tao mamulat po sa katotohanan, magkaroon po ng taksil. Samantala, saludo naman ang alkalde ng Giginto sa napapanahong tema ng Isang Araw the Movie. Napakaganda nito sapagkat una ay nilalayo natin ang ating mga kababayan sa illegal na droga, lalo na sa paggawa ng masama. At napakaganda na advokasya yung ginagawa niya na ito. Kaya nga sumasaludo ako sa iyo, Kuya Daniel. Sa pamamagitan na yung pelikula ay nakakaroon ng mga aral at nahihikayat, lalo higit ang ating mga kabataan. Nahihikayat ang ating mga kabataan sa paggawa ng mabuti. Napahanga naman ang ilang mga pulis sa part 2 ng pelikulang Isang Araw kung saan nagbibigay ng magandang halimbawa ng pagtulong sa kapwa. At kung tayo'y nagtanim o gumawa ng mabuti, ito po'y magbubunga rin ng mabuti. Isa rin sa naging kaabang-abang na tagpo sa pelikula ay ang eksena sa pagbibigay ng payo ni Brother Eli Soriano kay Kuya Daniel upang huwag gumanti ng masama sa masama. Ang paggawa ng mabuti ay isang bagay na dapat ipinagpapatuloy. Ginantihan man ng masama, kailangan pa rin tayong gumawa ng mabuti sapagkat may araw na yung ating mabuting gawa ay tiyak na magbubunga ng mabuti. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Yan po ang mga hataw na balita ngayong araw ng Biyernes, February 3, 2017. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.